Okay, ready? Welcome! Open! Yay! Ang mahalin natin. Bahay mo ba ito? So dito sa ating sofa, request to ni client, gusto daw nila ng leather na na sofa. So katapos sa ating living area, yung ating namang dining area. Bongga. Oh, bongga. Tapos yung kanyang chandelier, yan, kung makikita nyo, di ba? Parang medyo modern Tuscan yung kanyang design. So this is a queen size bed. Tapos yung pinili natin dito na table lamp, kung makita nyo up close, para rin siyang stone. Kasi Mama and Black Mama is back and welcome back to my channel. Kamusta po kayo? Nako, it's another beautiful day kasi magpapakita naman kami sa inyo ng bago naming project. So, hindi po siya condominium ngayon. As you can see, bahay siya. O, di ba ang bongga? Bahay siya. Medyo na-challenge kami sa kanya kasi hindi siya 1 bedroom, 2 bedroom. Bali, 4 bedroom siya plus isang home office. Tapos meron ding service room. Tapos, yung mga bathroom wala na kaming ginawa kasi bago po itong bahay na to. So, kakabili lang ni client. Brand new siya. So, hindi na po natin ginalaw yung mga banyo kasi bagong-bago po siya. So, yun lang po yung hindi natin ginalaw dito. Pero mamaya, papakita namin sa inyo yung lahat ng ginawa natin pagpasok natin sa loob. Okay? So, ang ginawa po natin para sa bahay na to is modern Tuscan locks. So, ang gusto po kasi ni client is nude colors with an accent color niya. Gusto niya gold. So, ang naisip ko, gawin natin sa kanya, parang Tuscany feel siya, pero modern. Tapos, syempre, luxurious kasi nga may konting touch of gold. So, meron siyang stone, meron siyang wood, ay, basta marami siya. Makikita niyo sa loob. So, anyway, pasok na tayo. Lika na dali! Ayan, so nandito na tayo sa loob. So, pagpasok po natin, ang makita natin agad, syempre, yung ating living area. So, para dito sa living area, dito sa wall, gumamit tayo ng mga flexi stone. So, mga stone components siya ng mga wall panels. Ayan, kung makikita nyo, di ba? Very Tuscany yung feel niya. Gumamit ako ng dalawang texture para dito. Yung isa parang marble style, tapos yung isa parang, ayan, para siyang stripe na stone dyan. Ayan. Hindi ko alam kung ang tawag sa kanya. Pero naganda ako sa kanya, kaya yung binili ko. Plus, ayan, meron sila ditong 75-inch na TV. Bongga! So, ayan yung kanila 75 inches. So, gusto kasi talaga nila na may malaking TV sila dito sa living area. Tapos, dito, ang ginamit natin ay wooden blinds. Makita nyo, both windows, nilagyan natin ng wooden blinds. Tapos, dun sa corner, naglagay tayo ng plant na parang tree siya dyan na malaki. So, kung makikita nyo to, ang ating console dito, kung makita nyo, ang ganda ng finish niya, no? Para siyang travertine. So, meron siyang mga cabinets, may drawer, yan. Tapos, syempre, ito, naglagay tayo dito ng gold na tray para lalagyan ng remote control. Oh, diba? Ang bongga. Tapos, para dito sa living area, kasi nga, dun sa dining, makikita niyo mamaya, sobrang bonggacious na. Dun namin binuhos lahat ng budget. Dun namin binuhos lahat ng budget, ng bonggahan. Kaya, ginawa lang natin dito sa living area. Very simple. Pero, syempre, hindi rin magpapakabog. Kaya, naglagay tayo dito ng super big. Ayan, no? Plain lang siya na round siya, na light fixture na nagmimimic dun sa shape ng ating coffee table, ng center table dito. So, syempre, naka-carpet tayo, kaya hubarin ko muna yung aking sleffers. So, dito sa ating sofa, request to ni client, gusto daw nila ng leather na na sofa. So, meron tayong 3-seater and 2-seater dito. Tapos, naglagay tayo ng accent na throw pillow in green color. Kasi nga, para lang tumerno ako dito sa aking plant sa likuran. Yun na yung naging accent color ko dito. Kasi nga, aside from gold, sabi ko parang masyado naman nakaka-umay na kung gold na naman yung kulay ko ng aking throw pillow. Kasi nga, kung makikita nyo, gold ito. Katerno ng gold natin na light fixture. Tapos, naglagay tayo dito ng mga stone din na mga centerpieces na decor na meron ding touch of gold. Parang makuha ko yung aking Tuscany feel na medyo on the stone texture. Yan.
So, beige lang siya kasi nga gusto ni client nude. So, kung makita nyo, very nude lang yung ating living area. Tapos may pop of color lang tayo ng green. Aside from our main accent color na gold. Yan. Tapos, ang cute din itong nakuha ko na, na carpet. Kasi, nude siya. Tapos may konting pop of rust color. So, ang bongga, I love it! Medyo open layout tayo dito sa first floor kasi this is a 2-floor house. So, pag ikot natin dito sa kabilang side, yung atin namang living area. So, ikot tayo. Okay. So, katapos sa ating living area, yung atin namang dining area. Bongga. So, gaya ng sinabi ko sa kanina, dito na namin binuhos lahat ng kapangyarihan namin. Kasi nga sabi ko, parang itong dining yung parang pinaka-focal point ko dahil pagpasok ng door, ito agad yung makikita mo. So, meron tayo ditong dining table na 6-seater siya. As you can see, meron tayong 6 seats dito. So, marble din yung design niya. So, parang tumare na dun sa wall panel na pinili natin para dun sa likod ng television. Tapos, ito yung ating bonggang, napakabigat na chandelier na gold yung main body niya. Tapos, parang meron siyang mga tulips na 72 pieces na tulips. So, bawat isang bulaklak nito, babasagin po kasi ceramic siya. So, kung alam niyo lang kung gaano siya ka-intricate na ikabit, pero nagawa naman ng ating mga installers. So, siya yung pinaka-focal point nitong ating ground floor. So, as you can see, yeah, we have 6 seats na kakulay din nung ating sofa. So, beige color siya kasi nga gusto ni client is nude colors tayo dito sa ground floor. Mamaya sa mga rooms tayo magpapasok ng konting kulay. So, syempre, ang ating mga curtains, courtesy of Cleta Suwayan, ang pinsan ni Josa Poco. May blackout curtain tayo na may sheer. Ay, silipin muna natin bago ako magpatuloy dito. So, ayan. So, naglagay tayo dito ng table at saka ng chairs, 2 set. Itong area na to, parang pwede nilagyan ng grill, pero ipapa-landscape daw kasi ito ni client. So, nilagyan lang muna natin ng, ng faux grass para maganda naman siya, di ba, pag nakita ni client. Tapos meron silang mga grills dito. Requested to ni client na magkaroon ng grills yung kanilang mga doors at saka yung mga windows. Kasi nga, for added security, di ba? So, ayan yung kanilang simpleng patio. So, hindi naman siya talaga kasama actually dun sa contract namin. Pero, syempre, hindi tayo makatiis na hindi ayusin. So, inayos na rin natin, di ba? So, yan yung ating sheer curtain. Courtesy of Cleta Suwayan. Tapos, nagpagawa tayo dito ng custom-made. This is a custom-made piece commissioned kay Jed Yabut, ating friend na furniture designer. So, 90 inches siya na haba by 35 inches na height. Okay? So, ang tawag niya dito is pinya. Okay? Pinya yung tawag niya dito sa design to. Kasi kung makikita niyo dito, para siyang pineapple, di ba, yung gilid. Pero pinili natin dito is dark wood kasi nga, gusto ko lang magkaroon ng wood element dito sa ground floor para nga mapasok ko dun sa Tuscan feel at saka kasi nga yung mga doors natin wood. So, I chose this super dark kasi nga, kung makita niyo mamaya sa kitchen, yung ating island doon is may black na stone. So, para lang medyo bumalanse ako sa kulay. Tapos, ang pinili natin na table lamp dito is medyo Tuscany din yung feel niya. So, para siyang banga, di ba? Na umiilaw pala siya. Hindi ko alam na binili ko to, akala ko black lang siya. Pag binuksan mo pala yung ilaw, umiilaw din yung loob, di ba? Ang bongga, social. So, dito naman sa ating kitchen. Ito kasi, buo na yung kitchen nila dahil nga bago po itong bahay na to. So, kaso lang, hindi gusto ni client yung mga color ng cabinet. So, pinalitan po natin yung buong mga doors ng mga cabinets nila. Pati itong ilalim na part ng kanilang peninsula, pinalitan din natin siya ng high gloss. Ito yung pinaka-premium na high gloss ni Concetto Modulare na ginamit para sa buong kitchen. Itong part na to dati, kung makita nyo, wala itong cabinet. Tapos dito dati merong cabinet, inalis natin, nilagyan natin ng ref. Tapos, blanco din tong part na to, ginawa natin, nilagyan natin ng open shelves para maging parang pantry nila na meron ding ilaw. So, may cove light naman na siya. Tapos, kompleto na rin. Ito, nandito to, existing na to. Tapos, dito, yan, may cabinet tayo dito na may mga shelves. Tapos, nagpa-built-in tayo dito ng microwave. Okay? So, para malinis na malinis lang yung ating kitchen. Very modern Tuscan. Tapos, ang cute na nahanap namin na light fixture. Kita nyo, very Tuscan siya. Gold and rust yung color niya.
Tapos, naglagay din ako dito ng pendant lamps na very simple lang, pero medyo intricate din yung design. Ang gulo ko, no? Simple na intricate. Kasi, simple lang yung ilaw niya, pero mabusisi yung design niya. Okay, so basta intindihan niyo na yun. Tapos ito, kay client na to, nung pumasok pa lang po kami dito sa bahay, nandito na to. So, dito natin yan nilagay, facing the door. Parang meron siyang lucky horse dyan. Kasi nga, lucky yung horse sa bahay. Countertop nila, as is na rin to, hindi natin pinalitan, pati itong kanilang backsplash na tempered glass. Ang galing ng Concetto Modulare. At saka, when we say premium, lahat ng mga ginamit nila ng mga hardware dito are made in Italy. Tapos lahat yan, soft close. Oh, bongga dahan-dahan siya, oh. Ay, ang saya. Slow-mo. Ha? Anyway, so ayan yung kanilang napakagandang kitchen, di ba? Ang saya-saya. Kasi nga, ang laki ng kitchen for the first time. Ito na yata pinakamalaki. Ay, hindi. Mas malaki yung kitchen nila na OG Diaz. So, yun yung first house na ginawa natin na buong house. Ito na yung second. Okay? So, ito yung kanilang kitchen. Paakyat naman tayo. Ay, bago tayo umakyat, meron pa sila nga pala ditong dirty kitchen. So, dati ito, clear glass to. Pinalagyan natin ng frosted na sticker. Yan. So, dito, meron silang, ito yung formal kitchen. Ito yung kanilang informal kitchen. So, dito, wala rin to dati. Pinalagay din natin to. Pinagawa natin to. Upper cabinet. Tapos yung kanilang countertop, wala rin to dating base cabinet. So, naglagay din tayo dito ng base cabinet. So, ito kay client na tong washing machine na to. So, naglagay lang ako dito ng mga extra na mga shelvings para patungan ng mga Zonrox. At iba pa mga laundry chemicals, mga soaps, gano'n. Tapos dito, meron silang service quarter. So, dito sa service quarter nila, very simple lang naman po. Nilagyan lang po natin siya ng double deck. Okay? So, para may sleeping area sila dyan. So, meron pa tayong isang kwarto dito. Ito yung kanilang home office. So, inayos natin siya in such a way na, syempre, ayaw ko naman ng boring na home office. Tapos, ayaw ko rin naman ng super formal na home office. So, medyo nilagyan natin ng twist yung kanilang opisina. So, welcome to your home office! Yay! So, dito yung kanilang home office. So, para sa home office, nagpagawa tayo dito ng modular system na meron silang mahabang desk na pwede magtrabaho ang 2 to 3. Actually, pwede pa kaya pa isang upuan dito eh. 2 to 3 packs, pero dalawa lang naman silang mag-work dito, mag-partner. Tapos, pinalagyan ko rin ng ilaw dito. Naglagay ako ng cove light para may extra light dito sa desk nila. Tapos, syempre, may mga cabinets. Ayan. In wood color. Yan. So, medyo walnut yung kulay niya. Tapos, naglagay tayo dito ng mga open shelves para lalagyan ng mga files, di ba? Tapos, syempre, naglagay tayo dito ng plant. At saka, naglagay din tayo dito ng extra seating pag may bisita sila. Meron tayo ditong coffee table. Tapos, meron ditong 2 chair. So, brown yung pinili natin sa kanya. Tapos, ang cute ng design niya. Nagmimimic dito sa ating fluted wall panel. So, gaya nga sabi ko kanina, ayoko nung medyo formal na opisina, kaya naglagay tayo dito ng graphic na wallpaper. Yan. Ikot tayo, anak. Yan. So, naglagay tayo dito ng, yay! Ang saya, di ba? Para may mix naman ng kulay. Para pag nagtatrabaho ka, nakaka-refresh, di ba? Kasi nga merong plants, tapos merong different colors. May yellow, may red, tapos dominantly green. Dahil nga, swerte yung green para sa opisina kasi it may mix money, growth, di ba? Plus, very aesthetic siya, di ba? So, ayan na yung kanilang home office, ang kanilang not so simple kasi ang bongga. So, going up, meron sila ditong bathroom. Actually, dito sa full bathroom kasi meron din siyang shower area. Pero yun nga, ang pinakaginawa lang natin sa mga bathrooms nila, lagyan natin ng glass enclosure at saka ng LED light. Gaya na sinabi ko kanina, ang pinakaginawa lang natin sa mga bathroom nila, nilagyan natin ng glass enclosure sa mga showers. Pinalitan din natin yung mga shower nila. Tapos naglagay tayo dito ng LED mirror. Yan. So, sa lahat ng mga bathroom dito, pati sa master, ganun po yung ginawa natin. Kasi nga, bagong-bago yung kanilang mga bathroom. Sayang naman kung sisirain natin yung mga tiles, di ba? So, going up, naglagay tayo dito ng black and white na mga paintings.
Ayan, iba-ibang mga babae sa buhay ni Celia. Ha? Babae sa buhay ni Celia. Tapos, meron din tayo ditong horse, di ba? Gaya ng sinabi ko kanina, very lucky pa yung horse. Kaya nakahanap tayo ng black and white din na painting na horse. So, ready na tayong umakyat dahil meron pa rin po mga bonggang pasabog sa taas. Let's go! Ayan. So, going up, meron tayo ditong bonggang-bonggang chandelier, di ba? Ang ganda-ganda niya. I love it. Tapos, syempre, naglagay tayo ng floor-to-ceiling na curtain dito na meron ding paandar. Syempre, papayag mo naman tayo na walang paandar yan. Kailangan meron, di ba? Oh, bongga! Di ba? Remote control siya. So, pag gusto mong naka-open, pwede mo rin siyang i-close, di ba? Oh, ang bongga! So, yung sheer curtain, meron siyang sariling remote. Tapos yung ating pong blackout curtain, meron din siyang sariling remote, syempre. Oh, pak! Para pag masyadong maliwanag, di ba? Ayaw mo na masyadong maliwanag pag daytime. Pero pag gusto mo siya na naka-open, oh, pak! Di ba? Ang bongga! So, pag-akyat natin dito, request ng client na magkaroon siya ng parang coffee area dito. So, naglagay tayo dito ng kakaibang style na sofa, na lounge sofa dito. Tapos, naglagay din tayo dito ng coffee table na nesting, di ba? Tapos, yung design niya sa top, parang travertine din. So, para din katulad siya nung design nung ating console table dun sa may TV. Tapos, dahil nga syempre, ang laki-laki ng wall ko dito. So, syempre, kailangan may malaking-malaking painting, di ba? So, may artwork tayo dito na 3D na saktong-sakto yung size niya para dito dun sa masakop yung malaking-malaking wall sa taas. So, dahil dito naman, para magkaroon ako ng konting texture, naglagay din tayo dito ng parang, ang tawag dito is curtain na wall panel. So, para siyang cortina din, di ba? Pero wall panel siya. So, nude color pa rin yung pinili natin dito kasi nga ito yung gusto ni client na medyo nude tones lang yung gagamitin natin dito. So, ang pinaka-dark lang na nagamit ko dito na kulay aside from brown is gray. So, yan yung makikita naman natin sa mga bedrooms na iba. Kasi na-gray tone naman ako doon, lalo doon sa mga boys room, di ba? So, kung makita nyo, yung ating pong hallway, meron din tayo, naglagay tayo dito ng wall cornice para hindi naman super plain lang yung ating mga walls. So, instead na maglagay ako ng mga artwork sa wall natin, ang ginawa ko, para sa upper side nung hallway, naglagay tayo ng mga pendant lamps na white lang din para magkaroon lang ng konting texture. Tapos meron din siyang accent na gold. O, di ba? Ang ganda, ang bongga. So, eto na yung ating mga bedrooms. Bago tayo pumunta sa master, ihuli ko na yung master. Dito muna tayo sa mga other rooms. So, pasukin na natin yung bedroom ni brother. So, welcome to the brother's bedroom. Yay! So, ayan. So, gaya nga na sinabi ko kanina, lalaki yung gagamit. Kaya ang pinili natin kulay dito, gray and black. So, dominantly gray and black yung kulay natin dito. So, for the bed, meron tayo ditong black na bed na merong gray na padding. Kasi nga, yung wall natin, yung accent wall natin dito, pinili ko rin dark gray, charcoal gray. Tapos, itong cabinet, charcoal gray din. Okay? So, dahil medyo limited yung space ko, ayaw ko kasing i-push to dun against the wall. Gusto ko talaga siya nakagitna. So, ang pinili natin dito na cabinet, yung pinagawa natin, is accordion style yung door niya. Yan. Para hindi masyado makain yung pag-open ng pintuan, di ba? So, accordion style siya. Yan. So, para saktong-sakto lang. Pag nagbukas ka, hindi masyadong hassle, di ba? Tapos sa taas, syempre, meron din siyang cabinets dun sa taas. Tapos dito, instead of a typical na table lamp, ang pinili natin, very simple lang na round na lamp. So para siyang bolang kristal, di ba? Kasi nga, ang pinili ko rin dito na light fixture, round lang siya, na parang very, very modern Tuscan yung feel niya. Dahil yun yung ina-achieve natin para dito sa buong bahay. Kahit na medyo iba-iba yung character ng mga kwarto, meron pa rin Tuscan element sa bawat room. Tapos, dahil dito merong space, so naglagay tayo dito ng two-seater na bench para pag kailangan mag-shoes, mag-BS, di ba? Tapos lagay tayo ng artwork dito na 3D, na white lang yung color kasi ayaw ko masyadong
maglagay ng ibang kulay. Gusto ko very muted lang, very monochromatic yung mga colors dito sa bedroom na to. Tapos dito, merong 65-inch na TV. Tapos naglagay din tayo din na console para sa added na storage. Yan. At saka patungan ng kung anik-anik. Syempre ng remote, di ba? So, eto na yung bedroom ni brother. So, along the hallway, dito meron din silang bathroom. So, ganun lang din yung ginawa po natin dito. Naglagay din tayo ng glass enclosure at saka ng LED light. Yun lang yung pinakaginawa. At saka pinalitan pala natin yung mga showers. So, lahat ng shower, bago din po yan. So, dito sa end ng hallway, dati bakante po ito. Pero sabi ko nga, sayang naman for storage. At saka pwede lang gawing shoe cabinet. So, nagpagawa tayo dito ng shoe cabinet. Yay! Para lahat ng shoes nila sama-sama dito lang sila sa labas ng bedroom. O, di ba? Ang bongga. So, meron tayong dalawang bedrooms pa dito sa far end ng ating hallway. Ito, yung bedroom ng son nila. Tapos, ito naman, guest room. So, unahin muna natin yung ating guest room. Yay! Welcome to the guest room! Tadaan! Oh! Diba ang bongga ng guest room? Tapos ang ganda ng chandelier na nakita natin dito. Very Tuscan din yung feel niya. Tapos kagaya ng pinili natin dun sa buffet table. So para din ditong may banga na base nung Siyempre may pampabango, diba? So para din siyang banga na table lamp. Tapos, dalawang beds din po nilagay natin dito. Semi-double para kasya dalawa. So, 4 po yung lying capacity ng ating guest room. Tapos, naglagay lang din pa tayo dito ng dalawang artwork sa may taas ng headboard. Tapos, ang pinili po natin na wall panel is wood color. So, para naman sa bedroom na to, ang combination natin is wood and gray. Yan. Tapos, syempre may touch of white. Tapos, yung ating curtain, yan. Pag hindi po ginagamit yung aircon, wall-to-wall po yung curtains na pinagawa natin dito kay Cleto Suwayan. Tapos, meron din po siyang sheer. Yan. Pag medyo may liwanag pa, may natural light na pumapasok sa inyong bedroom. Yan. So, dahil nakabukas yung aircon natin ngayon, hanggang dito, pwede yung kanilang cortina. So, eto na po yung kanilang guest room, di ba? Ang social, parang hotel yung kanilang guest room. So, pagkatapos natin ng guest room, ito naman yung kanilang son's room. So, medyo maraming request yung son dito. Kaisa din to sa medyo nag-splurge talaga si client sa room ng kanyang son. So, welcome to their son's room. Yan, ito yung room ni son. Yay! Ang bongga, di ba? Okay, welcome! So, ayan. Gaya nga namin kanina, medyo marami yung request para sa kwarto na to. So, dito sa kanyang headboard, kung maalala nyo, meron tayong ginawa na studio unit na parang hotel yung ginawa natin sa kanya. Gustong-gusto yun ni San, kaya sabi niya kung pwede, ganun din yung gawin para dito sa kanyang headboard. So, medyo tinwik lang natin ng konti yung design, pero this is a custom-made headboard and a custom-made bed na pull-up din po siya para may added na storage. Yan. Yan naman yung difference niya dun sa dati natin ginawa. Yan. Okay. So, pull-up bed siya. So, meron pang extra storage dito sa baba. Yan. Okay. Diba? Strong girl. Okay. So, naglagay lang din tayo dito ng table lamp na glass yung body niya kasi nga parang gusto ko medyo mag-glass on glass, di ba? Mag-glass on glass tayo for a change. Tapos yung kanyang chandelier, yan, kung makikita nyo, di ba? Parang medyo modern Tuscan yung kanyang design. Kung yung sa kabila, medyo traditional yung itsura niya. Ito medyo modern. Tapos tricolor din po siya. So kada click nyo ng nagiging white, nagiging yellow, nagiging warm. Okay? Tapos, ang pinaka-highlight na itong kwartong ito, ay, meron din pala siya ditong OLED na TV. Yan, state-of-the-art, top-of-the-line ngayon na TV na 65 inches sa harap ng ating bed. So, ang pinaka-highlight ng kwartong to, itong bonggang-bonggang wardrobe system sa aking likuran, di ba? So, floor-to-ceiling siya. Tapos, talagang every inch sinukat natin para talagang mabigay yung lahat ng mga requirement ni San. So, ang isa sa requirement ni San, gusto niya ng malaking table para doon pag nag-work siya. So, nagbigay tayo dito ng malaki na table, tas ayaw niya ng chair na may gulong. So, naglagay tayo dito ng black chair para tumerno doon sa kanyang black hardware nung kanyang wardrobe. So, lahat po ito, mga imported from Italy. Yung mga hardware, pati yung mga
framing, lahat po yan. Pati itong mga handle ng drawers yan, puro galing po yan ng Italy. Siyempre, premium pa rin po siya na modular system from Concetto Modulare. So ito kasi request niya, gusto niya nakikita yung mga collection niya na mga bags, mga shoes. So ang ginawa natin na design dito, glass doors. Na tempered glass. Tapos kung makikita niyo lang siya ng close-up, beveled yung mga corners niya. So, ang bongga talaga ng pagkagawa ng Concetto dito. Plus, syempre, naglagay tayo dito ng full-size na LED mirror. So, nagbabago po yung color niya. So, pwede siya maging yellow, pwede maging warm, pwede maging wala na. pwede siyang mawala, di ba? O, bongga. Ay, ayun na yung bumukas. Yan. So, di ba, ang ganda. Sino ba naman ayaw ng ganito kagandang closet, di ba? So, ang bongga-bongga. Tapos, meron din dito isa pang closet, pero built-in na to. Kasama na po ito nung nabili yung kanilang house. So, meron sila ditong cabinet na nirequest lang ni client na lagyan natin ng mga shelves. Kasi dati, walang shelves to eh. So, tayo na po yung naglagay ng mga shelves dyan sa kanyang cabinet. So, eto na po yung room ni San na ang bongga-bongga. I super love it. Kung pwede lang na dito ako tumira, eto yung kwarto ko. Kaso, meron pang mas bongga. Siyempre, papakabugba ang master bedroom. So, puntahan na natin yung master bedroom dahil doon yung kwarto ni ma'am at ni sir. Halika na! So, kung nag-enjoy kayo dun sa room ni San, eto naman po, ang parang mala hotel na kwarto ni ma'am at ni sir. Welcome to the master bedroom! So, ito na po yung kanilang master bedroom. Welcome! Okay. Yan. So, dati ko pa talagang gustong-gusto na magkaroon ng bedroom na merong wallpaper. So, finally, doon palang 3D design, pumayag na sila ma'am and sir na maglagay ako ng wallpaper. So, custom-made na wallpaper to by Printery. So, pinili natin yung design, pati yung kulay, pati yung texture. So, lahat yan, kaya yung gawin ni Printery, di ba, ang bongga. So, this is a queen-size bed. Tapos, yung pinili natin dito na table lamp, kung makita nyo up close, para rin siyang stone. Para in-line pa rin tayo dun sa ating Tuscan feel. So, ang directive nila dito, gusto nila talaga din ng nude color lang for their bedroom. Kaya, nude yung kanilang bed, pero nag-accent ako ng parang brush gold na wall panel sa magkabilang side ng ating side table. Plus, ito nga yung ating custom-made na wallpaper. Yay! Tapos may side tables tayo dito na katerno ng ating bed. Same fabric po siya. Tapos naglagay din tayo dito ng foot bench na may storage din po ito. Yan. Oh, may storage po yan, di ba? Para kung halimbawa gusto nila manood ng TV, dahil nga meron din sila ditong 65 inches na TV sa tapat ng kanilang bed. Tapos, nag-request si ma'am, gusto niya magkaroon ng vanity table. So, dati, itong part na to is a window. So, pumayag naman sila na isara ko yung window para mabigyan ko siya ng space for her vanity table. So, ang bongga din ang ginawa natin dito sa vanity table kasi from the desk up to the ceiling yung kanyang dimension. So, nagbabago din po yung color niyan. Pwedeng yellow, pwedeng white, pwedeng wala. Pwede ding wala. Okay. So, yan yung kanilang vanity table. So, naglagay din tayo dito ng chair na katerno ng kanyang bed. Beige pa rin yung color. Tapos ito, yung kanilang custom-made na vanity table na meron din po siyang drawer. Ayan. Tapos dahil nga po yung mga hardware nung kanilang modular system ay indent or galing po ng abroad, sa shooting po natin ngayon, hindi pa po umabot. Pero bago po sila lumipat, malalagay po natin yung mga doors nitong kanilang custom-made, napakahabang console table na floating po siya, kung makikita niya. Pero ito, meron din po itong mga glass doors na gold naman po yung hardware. So, ito po yung itsura niya. Dito sa side na to, naglagay lang po tayo dito ng wall panel para nga magkaroon ng hotel feel. Tapos dito naman sa side na to, wallpaper din. Katerno nung nandun sa kanilang headboard. Okay? Tapos ito, dahil nga floating console siya, so I opted na magkaroon siya ng ilaw. So meron din po siyang ilaw sa ilalim. Ayan! Di ba ang bongga?
Tapos, meron din tayo dito syempre yung sheer curtain kasi meron po silang maliit na veranda. Tapos, may blackout curtain din po tayo dito para kung gusto pa nilang matulog, ayaw nila masyado maliwanag. Lagi ko nire-require na blackout yung curtains natin. Tapos, syempre yung kanilang posh na chandelier. Ang ganda, di ba? I love it. Very modern Tuscan yung feel niya. So, dating-dati ko pa gusto magkaroon ng parang ganyan, yung parang candlestick style na chandelier. Tapos may gold, may crystal, o meron pa bang lalux dyan, di ba? Luxury at its finest, di ba? Ang bongga. So, ito po yung kanilang master bedroom, pero meron din po sila ditong walk-in closet and bathroom. So, dito sa walk-in closet, built-in na po ito dun nung nabili nila yung house. So, ang ginawa lang ulit natin dito, naglagay lang po tayo ng shelvings dun sa kanilang closet. Tapos itong kanilang bathroom, lagyan lang po natin ng shower enclosure. Tapos nilagyan din natin sila ng LED light. Yan! So yan na po yung kanilang master bedroom. Ang bongga, di ba? Ready muna. Teka muna. Ready? Teka. Huwag mo nang didilat. Okay. Pasok dito, madam. Huwag mo nang didilat. Okay. Yan. Okay. Ready? Get set. Welcome! Open! Yay! Ang bahalin natin. Bahay mo ba ito? Bahay mo ba ito? Talaga? Saan naman ganun kagad yung champagne eh? Ganun na eh. Ay, ang ganda. Madam! Thank you. Ano? You like it? Oh, yeah! Halika na po. Huwag mo nang balin. Huwag mo nang balin. Pasok lang po kayo. So, ayan, nakatapos na naman po tayo ng isang project at house po siya. Gumagawa rin po kami ng house, ha? Pwede rin po kami gumawa ng offices or any space na gusto niyo pong ipaayos sa amin. Kayang-kaya pong gawin yan ng La Vida Creatives, di ba? Di Mama Loy at ang aking mga angels. Thank you very much po. Sana po nagustuhan po ninyo itong ating bagong interior styling na vlog. At kung kayo po ay gusto niyo maging katuwang kami sa pag-realize naman yung inyong mga dream spaces, dream homes, dream condo, dream offices, email nyo lang po ang La Vida Creatives. Yan po yung aming email address or i-visit nyo po yung aming mga social media accounts sa Instagram tsaka po sa Facebook. Thank you so much. Maraming salamat. Magkita-kita po tayo hanggang sa muli. Bye!